Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na mag-chismis-chismis na to. Ano ba itong balita, kabibig? Takot na daw si BBM. Nangangamba si BBM na si VP Sara ang uupong presidente sa 2028. Hala! O, tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Si BBM nagsalita na. Natakot na si BBM. Takot means takot na takot. Hindi na makatulog. Natataranta na. Kaya pala, nag-ano si BBM not feeling well. Not feeling well. Yun kabibi ko, Marcos Jr. nangangamba kung mananalong Pangulo si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. Kaya pala, pinapa-impeach, hinahanapan at kinakasuhan kasi takot na takot. Sabi daw pa ni BBM ba, ito daw ang kanyang rason kung bakit siya nangangamba. Baka daw kasi baliktarin ni VP Sara ang mga programa at reforma ng kanyang administrasyon. Matawa naman tayo, programa at reforma. Ano bang programa meron ka, BBM? Reforma? Saang parte? Anong klaseng reforma? Oy, mga netizen, ramdam nyo ba ang programa at reforma ni BBM? Binabaha na nga tayo. Binabaha na nga ang buong Pilipinas, tapos ramdam na mga tao ang reforma at programa ng kanyang administrasyon. Tapos, nanganganib siya kung si VP Sara ang uupong presidente sa 2028 ay hindi daw maipagpatuloy ni VP Sara ang kanyang legacy. Excuse me, baka iyon ang hindi mapagpatuloy ni VP Sara. Yung ano ba? Hindi mapagpatuloy ni VP Sara. Di ba sabi ng kapatid mo, vangag ka? Naku, BBM, grabe ka naman, BBM. Huwag kang assuming. Huwag kang feelingero. At huwag masyadong confident na meron kang nagawa sa Pilipinas. Tanungin mo ang mga tao, sino ang pinaka-worst? Most worst, ang worst na talaga ha, pinaka-worst na presidente ng Pilipinas, ang sagot nila ikaw. Bakit? Nag-evolve na ang mundo? Oo. Tumataas ang presyo ng gasolina pero ang Pilipinas, lugmok na lugmok. Maraming mga Pilipinong gusto na lumabas sa bansa kasi hindi na makakayanan, hindi na makakain, hindi na makakahinga. Sa sobrang gulo ng Pilipinas, tapos ikaw, nangamba ka na hindi mapagpatuloy ni VP Sara. Oo, hindi mapagpatuloy ni VP Sara talaga. Kasi babaguhin ni VP Sara. Sabi pa ba, itarungon ni VP Sara kung unsay imong gibuhat sa Pilipinas. Yung gulong-gulong Pilipinas, nako, baka pag upo ni VP Sara, maging progresibo ang Pilipinas. Huwag kang matakot ka, BBM. Dapat kang mahiya. Bakit? Mahiya ka kasi wala kang nagawang programa at wala kang nagawang reforma. Pag upo mo, puro na lang ayuda. Oo. Puro na lang every now and then binabaha. Walang solusyon sa flood control project. Oo. Proud na proud ka pa sa SONA mo. Lahat ng mga SONA sinasabi, no, walang natutuloy. Nung last SONA, sinabi mo, malapit na. Malapit ang makulong. O sino bang gusto mong ipakulong? Hindi mo nga ma-mention yung pinsan mong si Martin Romualdez. Puro ka lang malapit na. Ito ganito na. Pero wala Ano ba naman? Tapos, yung programa ni Vice President Sara Duterte nung mayor siya sa Davao, yung Davao Cityville, yung babahay ba? Nung mayor pa si VP Sara, inangkin mo pa. So, nasaan yung reforma at programa mo? Pakinggan nyo kabibigan, makinig tayo. Balita to kabibig Hay nako, watch this video. Nangangamba raw si Pangulong Bongbong Marcos sa posibilidad na maging presidente si VP Sara Duterte. At live po mula sa Malacanang, una sa balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, bakit nga ba nangangamba ang Pangulo?
Bok pangamba raw ni Pangulong Bongbong Marcos na baka raw baliktarin ni Vice President Sara Duterte yung mga programa at reforma ng kanyang administrasyon kapag ka siya naging Pangulo sa 2028. Pero hindi raw siya nagsisisi na naging running mate niya si VP Sara noong 2022 elections. Gayunman, sinabi ni PBBM na hindi rin daw niya nakikitang pagkakamali yung unity team. Sinabi nga yan ng Pangulo sa panayam niya sa kanya sa Bloomberg Television. Bok sa press briefing naman ng Malacanang, ipinunto ni Palace Press Officer Claire Castro na may mga pagkakaiba na raw ngayon sina PBBM at si VP Sara. Una raw dyan, pinaglalaban ni PBBM yung karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Pangalawa, nagtatrabaho raw ang Pangulo at hindi nagbabakasyon. Pangatlo, hindi rin daw siya naninira o nagbabanta sa buhay ng tao. At pang-apat, pinapanagot daw ni PBBM yung mga dapat managot sa iba't ibang issue gaya nga ng flood control scandals. Bok, sa usapin naman ng succession, mahalagang nabanggit na napipintong humarap sa impeachment trial si VP Sara. At sakaling ang makonvict siya, posibleng pagbawalan siyang tumakbo ulit sa eleksyon sa hinaharap. Bok. Pero Bok, sa latest survey ng Pulse Asia, ito lamang Mayo nangunguna pa rin si VP Sara. Anong reaksyon dito ng Palasyo? Yes, Bok, sa Pulse Asia survey nga na kinomisyon ng Strat-based group, 51% yung nagsabing iboboto pa rin nila si VP Sara sa pagkapangulo kung ngayon idaraos yung eleksyon. 41% naman yung nakuha ni Naga City Mayor Leni Robredo na nauna nang nagsabi na hindi raw siya tatakbo. Nang hinga naman ng reaksyon ng palasyo tungkol dito, matipid yung naging sagot ni Jose Castro. Ang sabi niya si VP Sara daw yung dapat tanungin tungkol dito. Bok. Okay, may tugon na ba si VP Sara naman dun sa pahayag ng Pangulo? Sa ngayon wala pang pahayag si VP Sara, no? Pero Bok, ang rumesbak para sa kanya yung kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte. Hirit niya, imbis na problemahin daw ni PBBM kung sino yung mga pwedeng bumura sa kanyang legacy. Ang mas malaking tanong kung may legacy nga daw ba na matatawag ang Pangulo. Ang buwelta naman dyan ni Jose Castro, wala raw alam si Congressman Duterte sa mga tagumpay ng administrasyon. Pakinggan natin yung pahayag ni Jose Castro. Mas maganda po sana manood siya ng press briefing, mga news, mainstream, state-owned media. Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon. Okay, may iba tayo ng konti. Meron tayong ngayong bisita. May state visit ngayon ang Pangulo ng Vietnam sa ating bansa. Anong napag-usapan nila ng ating Pangulo? Boko ng una, selyado na ng Pilipinas at Vietnam yung ilang kasunduan pagdating sa depensa, turismo at saka information technology. Nagkasundo rin yung dalawang bansa na dapat panatilihin yung kapayapaan at saka kalayaan sa paglalayag sa South at China Sea. At gaya ng Pilipinas, yung Vietnam may inaangkin ding teritoryo doon sa rehiyon. Tatagal naman yung state visit dito ni Vietnamese President To Lam sa bansa hanggang bukas. 2-day state visit lang yan, Bok. Okay. Tapos nakausap daw ng Pangulo sa telepono si US Secretary of State Marco Rubio. Anong kanila napag-usapan? Bago nga yung bilateral meeting with the Vietnamese President, nakausap ng Pangulo itong si US Secretary of State Marco Rubio. So bentro yung usapan nila sa ekonomiya at seguridad, kabilang nga yung pagpapanatili pa rin ng kapayapaan sa South at China Sea. Pinagtibay din ng Estados Unidos yung pangako nila na resolbahin yung mga problema ng bansa, gaya ng problema sa enerhiya sa rehiyon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Julie Baisa live mula sa Malacanang. Bakit mas effective yung kay Pangulong Duterte kaysa ngayon? Ngayon wala namang policy. Ano bang ginagawa tungkol sa wala naman eh. Inuli Wala na namang, kahubad. di ba? Inuli na kahubad eh. Kaya nga, ibig sabihin, paano mo ikukumpara yung wala sa meron? Dati merong policy. Sa tingin ko, mali yun dahil may mga tinatamaan na inosente. Ngayon, walang tinatamaang inosente, pero marami naman ang delikado ang buhay na dahil sa pagdami at paglaganap ng krimen at drugs dito sa ating bansa. Kasi ito, alam naman ng lahat at kahit po ordinaryong Pilipino, ramdam ito. Kasi sinabi nyo na yun tungkol sa war on drugs. Alam natin na nung nakaraang administrasyon, mas naging ligtas ang bawat Pilipino. Yan ay
fact. Hindi po yan pwedeng ipagkaila dahil Pilipino magsasabi sa ating lahat na noong time na yun, maaari ka makalabas ng ligtas. Tama. So, hindi po ba ibig sabihin nun, effective ang ginawa ni Pangulong Duterte? Hindi, ang sinasabi ko, effective yon pero meron ding collateral damage. Di ba? At hindi mo naman sabihin, effective yan. Di bali nang may mamatay na yung inosente. Di ba? So, ngayon, bakit mas effective yung kay Pangulong Duterte kaysa ngayon? Ngayon, wala namang policy. Ano bang ginagawa tungkol sa so, wala naman eh. Pinuli Wala na kahubad. namang di Pinuli ba? na kahubad eh. Kaya nga, ibig sabihin, paano mo ikukumpara yung wala sa meron? Dati merong policy. Sa tingin ko, mali yun dahil may mga tinatamaan na inosente. Ngayon, walang tinatama ang inosente, pero marami naman ang delikado ang buhay na dahil sa pagdami at paglaganap ng krimen at drugs dito sa ating bansa. At number one naman talaga sa buong mundo, ang pinaka malaking dahilan ng drug dependence ay poverty, kahirapan. So dapat nakatuon sa bukod dun sa paghihigpit. Pwede naman maghigpit na walang patayan. Sa aking tingin, pwede maghigpit na walang patayan, pero nakatuon din sa pagbibigay ng pagkakataon dun sa mga pinakamahihirap na magkaroon ng mas maayos na buhay para hindi maging drug dependent. Ano ang iyong reaction? Masyak naman kayo. Sabihin nyo naman, ganun ba? Grabe naman, nakakagulat naman yan, kabibig. Dapat lang magulat kayo. Siya pa ang si BBM pa yung takot ha. Siya pa yung nangamba. Ito ang komento ng mga netizen. Takot siya kasi alam niya na mali ang mga ginagawa niya. From RSD Dominic. Sure siya? Bakit siya natakot? Ang sabihin niya, nangangamba siyang makulong kagaya ng ginawa niya kay PRRD. Talagang babaliktarin kasi wala kang namang nagawa from Adonis Palermo Lemos. Pero hindi ito ang pinaka-importante. Sasagipin niya kayong lahat at pananagutin sa mga ginawa nyo sa BP Sara ba. Hindi lang pala pananagutin kundi mas malala pa diyang ipakukulong kayo. Takot si BBM, karma is coming. Takot makarma si BBM. Yun kabibig ha. Yun ang mga komento ng mga netizen after lang marinig ang balitang ito na nangangamba si BBM na manalo si BP Sara. Kaya pala ginagawa niya ang lahat, no? Impeachment, kaso here, kaso everywhere, sa mga supporters ni BP Sara, sa mga senador, para hindi talaga makatakbo si BP Sara. Para makonvict talaga si BP Sara. Kasi alam niya na, alam niyang nakakatakot pag si BP Sara ang maging presidente. It's not about kung maipagpatuloy ba ni BP Sara ang kanyang reforma at programa ni BBM. In fact, wala namang reforma at programa. The fact is, takot siyang makulong. Takot siyang sampahan ng maraming kaso. Yun ang katotohanan. Huwag kang mag-etchos-etchos dyan BBM. Huwag kang magpadrama-drama dyan. Tell the truth. Diba? Ang tao na lang ang magsabi sa inyo. Diba, kabibig? Yun lang kabibig ang ating silibak-lebak for today. Pero sabi nila double effort daw si Mama Lenlen ngayon. Si BBM daw parang type na type niya si Mama Lenlen na maging next president. Ano ba naman yan? Yung magkaaway noon, yung sukang-suka kay BBM noon, naku, love na niya si BBM. Puring-puring niya ang administration ni BBM. Mama Lenlen, hindi mo ba nakikita naghihirap ang mga tao? Binabaha na nga ang mga tao. So it means, Mama Lenlen, puring-puring mo ang flood control project anomalies. So, it means, Mama Lenlen, hindi ka naniniwala sa flood control anomalies. Ano ba naman yung kakamping? Si Mama Lenlen yung parang bulag na sa katotohanan. Akala ko good governance ang titulo ni Mama Lenlen. Parang hindi niya, parang, ito ba yun? Ito ba yung good governance ni Mama Lenlen? Itong mga ginagawa ni BBM? Ito ba yung how we define good governance, accountability, and transparency ni Mama Lenlen ang gobyerno ni BBM? Ano ba yan? Parang nakakahiya. Yun na kabibig. Bye everyone. See you next time.